Yo, what's up mga kaidol? Nagbabalik si Banati Doy mga kaidol. Ang respacker ng mga tech news mga kaidol. No? At ito mga kaidol ating pakinggan ang sinasabi ni Baste Duterte mga kaidol. Oo, ang sabi ni Baste Duterte dito mga kaidol na maluwag ang Marcos administration dahil sa nangyayari sa Davao nila mga kaidol. Yung nang-hold up mga kaidol, no? Ang tanong Baste Duterte, sino bang mayor diyan? Oh, 'di ba ikaw yung mayor diyan? O dapat malinis, dapat linisin mo yung lugar mo kasi ikaw yung mayor diyan. Huwag mong isisi sa presidente dahil po may local government po tayo, no? Si Baste Duterte mga kaidol hindi iniisip yung hindi magsalita siya, hindi iniisip kung mali ba siya o tama, no? Tuloy-tuloy ang sasalita niya. Oo. Then alam nyo si Baste Duterte mga kaidol, no? Parang walang kalaman-laman yung salita niya mga kaidol, no? Kasi siya lang naman yung mayor diyan sa Davao eh. Oh. Ang sabi ni Baste Duterte mga kaidol, maluwang ang krimen. Alam mo Baste Duterte, lagi na lang balita ang lugar mo, no? Laging nasa laman yung balita ang lugar mo. Alam mo kung bakit? Ikaw yung maluwang. Oh, dapat ikaw linisin mo diyan yung Davao. Pinagyayabang mo yung Davao na malinis ang Davao. So ngayon, nandyan lahat yung shabu, krimen, patayan, nandyan lahat sa Davao. Kaya linisin mo yan Baste Duterte. Dahil ikaw yung mayor diyan. Panoorin mga kaidol. Teka lang mga kaidol at idagdag ko rin ito mga kaidol, no. Papasalamat na lang po tayo mga kaidol dahil po may attorney tayo na matalino at walang takot sumagot sa mga issue ng mga fake news mga kaidol. Oo, ito po si attorney, si Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Oo, kaya nagpapasalamat po tayo at may panlaban po tayo sa mga fake news mga kaidol. Oo, dahil po wala pong takot si Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Oo, pinaglaban niya ang mga issue ng mga fake news mga kaidol. Ito po si Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Panoorin mga kaidol. Mga kabrigada, ang pahayag ni Baste Duterte na maluwag ang Marcos administration sa mga kriminal. Inalmahan po yan ng palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Isinisisi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa pagiging lenient o maluwag umano ng Marcos administration sa mga kriminal ang pagdami ng mga gumagawa ng krimen sa ngayon. Sinabi ito ng alkalde sa Basta Davaoenyo podcast matapos itong hinga ng komento hinggil sa insidente ng pang-hold up sa kanilang lugar. Dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya it encourages criminals to do these kinds of activities. So, expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So, kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? No? Kung paano mag-behave yung mga criminals right now. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Inalmahan naman ng palasyo ng Malacanang ang pahayag na ito ni Baste. Binanggit Sa press po briefing si, sa Malacanang, Mayor Baste Duterte kinwestiyon ni Palace na Press Officer parang Claire lenient Castro po kung saan kinuha ni Baste ang datos na basehan ng kanyang pahayag. Tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Pinayuhan din ito si Mayor Duterte na makipag-usap muna sa abogado para malaman ang totoong crime records. Siguro po, bago po magbintang at magparatang,
si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo, ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.